Magandang hapon po sa lahat ng aking mga kapatid sa Tidos Kalos. At narito na naman tayo para mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Mabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa sapagkat marami tayong mga pinagdaanan sa buong isang linggo, sa buong isang buwan at sa isang taon. Ngunit narito pa rin tayo at nakatayo. At iniingatan tayo ng ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ang masama ay ginagawang mabuti ng Diyos. Si Genesis chapter 50 verse 20, kayo'y nag-isip ng masama laban sa akin, ngunit iyon ay inisip ng Diyos sa ikabubuti. Amen. Ang buhay ni Jose mula sa sakit patungo sa tagumpay. Ang sabi dito, kayang gawin mabuti ng Diyos ang masamang balak ng tao. The story of Joseph. May pagtataksil, may sakit at paghihirap. May mga taong nananakit po sa atin. Totoo po yan mga kapatid, no? At kasama yan lalong-lalo na sa mga lingkod ng ating Panginoon Jesucristo. Yung mga nakakilala, nakakadaan talaga sa pagsubok kasi nga yung mga tao nga na wala pang pagkakilalan at hindi nila inaari na ang Diyos ay ating tagapagligtas, wala silang pakialam pero nakakaranas sila ng pagsubok. Amen? So, ano yung katatagan ng kalooban ng isang tao na may Diyos pagdating sa mga pagsubok, temptation o mga kung ano man. So mga kapatid, dito natin malalaman the story of Joseph, no? Ihanda ang ating mga ballpen at tayo'y mag-aral, yung mga Bible natin, ihanda po natin. At tayo makinig ng mabuti at para maintindihan natin ang lahat ng ito. Pero ang tanong, sabi doon, may mga taong nananakit sa atin. Pero ang tanong, may plano ba ang Diyos sa gitna ng sakit na ito? Amen? Yun yung gusto ko rin dati yung malaman. Pero ngayon, nung ako po ay naglingkod, nalaman ko na kaya pinatatag ng ating Panginoon ang aking kalooban. Amen? Pero bago ang lahat, tayo muna ay manalangin at sambahin natin ang ating Panginoon at pakinggan natin ang kanyang tinig. Tayo po yumuko. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa buhay ng bawat isa. Makikinig ng iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang nagbibigay sa amin ng karunungan, kaalaman, Panginoon, at tungo sa tagumpay. Salamat ng marami, Ama, sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan at ikaw po ang maglagay sa aming puso, sa aming isip at gawin namin to sa pang-araw-araw ng aming buhay. Ikaw po ang Diyos na mataas at ang lahat ng tuhod ay luluhod. Sinabi mo, O Diyos, na walang mananakit sa amin, ikaw ang gaganti. Dakilang Diyos, ingatan mo po ang buhay ng bawat isa, naging sa mga makikinig. Patawad po sa aming mga kasalanan at hayaan mo, Panginoon, na magsalita po ako at sabihin ko po ang katotohanan. Salamat po na marami. Ikaw po ang Diyos na sumama sa akin sa iyong lingkod. Sa iyo po ang pinakamataas, papuri pagsamba. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. May plano ba ang Diyos sa gitna ng sakit? Ang sagot po ay yes. Amen. The big yes. God can turn every evil intention into a divine purpose. Sabi ganyan. Kahit masama ang plano ng tao, kayang gawing mabuti ng Diyos. Amen. Hallelujah. Si Jose, no, sa Biblia, no, yung kwento ni Jesus sa Biblia, anak siya ni Jacob, no, na anak ni Raquel. Si Raquel ang pinakamamahal ni Jacob. At si Jose ang pinakamatanda sa magkakapatid at dahil sa si Jose ay mayroon nakikitaan ni Jacob na si Jose ay may malinis sa puso at sumusunod sa Diyos, means ibig sabihin siya ay mabuting bata. Amen, masunurin siyang bata. Kaya si Jacob ay binigyan si Joseph ay binigyan ng kanyang ama, ni si Jacob, ng magandang kasuotan. Yung may mga kulay na damit. Ang sabi nga, pag ikaw ay binigyan ng ganon, ng damit ng tatay mo or nanay mo, ibig sabihin special ka.
Yan, amen. Yun yung nabasa ko dito sa ating talata. No? Si Jacob ay kiniinggita ng kanyang mga kapatid. Amen. Pinakulong, itinapon sa balon, sa yungib. At talaga namang hindi sumuko si Joseph sa pagsubok. Ang dami niyang naging pagsubok, ang dami niyang pinagtaanan. Sa kabila ng lahat ng ito, may plano ang Diyos sa buhay niya. Hindi niya itindihan. At si Jose ay nakakapagpaliwanag ng panaginip. Amen? Kaya dahil siya ay naging leader doon siya ay naging mataas doon sa bayan ng Egypt. At dahil sa kanyang karunungan na ibinigay ng wisdom ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? Naging second in command siya ng Egypt. Siya ay naging tagapamahala ng buong bansa. Ginamit siya ng Diyos para sa iligtas ang maraming tao. Yun ang sabi. Doon tayo sa number 1. Pakilagay. God is working even when people are hurting you. In Genesis chapter 50 verse 20, you mean evil against me, but God means it for good. People may hurt you, betray you, reject you. O talagang maraming ganyan, no? Pero kahit may gumagawa ng masama, mga kapatid, sa atin, ginagawa pa rin ng Diyos ang part niya, no? Sa likod ng eksena. Amen? Kaya wag matatakot kapag may mga taong umaapi sa atin. God is not surprised. Sabi nga niya, but your pain He is using it. Sabi nga na Romans chapter 8 verse 28, things work together for good. Ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Ganun kasi yung ginawa ni Jose sa kanya. Kaya nga, sa atin mga kapatid, bakit ka natatakot sa mga toxic na tao? No? Malaki ang Diyos mo. 'Di ba? Kaya nga yung kay David, no, ang laki ng kanyang kalaban, pero sabi ni David, malaki ang aking Diyos. Dahil ang tinutungtungan ng iyong kalaban, mga kapatid, ang nagtotoxic sa buhay mo at pilit kang ibinababa at inaapi ka. Lalo na yung mga tao na wala namang kasalanan, lalong-lalo na yung mga lingkod ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung sino yung umaapi sa atin, kalimitan ng ating pamilya. Amen? Tatay, nanay, amen? Anak, kaibigan, so, mga tao. Amen? Pero ang sabi ng Panginoon, ang lahat ay ginagawang mabuti niya. Amen? Hindi dahil sa sila'y masama, na hindi na natin sila bibigyan ng pagkakataong magbago. Dahil ang sabi ng Diyos, ang masama ay ginagawa niyang mabuti. Amen? Lahat ng bagay, pati pag mga sakit o betrayal at failure, kayang gamitin ng ating Panginoon. Amen? Parang puzzle daw, sabing ganon. No? Hindi mo maiintindihan ang isang piraso nito, pero bahagi pala ito ng magandang plano ng Diyos. 'Di ba? Pagka tayo nagdo-drawing, hangga't hindi pa tapos yung drawing natin, hindi natin nakikita kung anong kalalabasan nun. Ganun kasi yung ginagawa ng ating Panginoon, yung pinapakita. Hindi pinapakita ng Panginoon yung kumpleto. Amen? Para tayo'y humakbang. Para makita ng Panginoon kung gaano natin siya iniingatan, yung pagtitiwala natin sa Kanya, kung gaano natin naiintindihan yun. Kasi sakit, karamdaman, problema, temptation, lahat ng problema, mga kapatid, kalimitan sa tao natin ibinibigay. Hindi tayo nagtitiwala sa ating Panginoon Jesucristo. Maging yung mga sakit na nararamdaman natin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, unang nananakit sa atin ang ating pamilya. Kaya iniingatan tayo ng ating Panginoon. Kaya yung mga sakit na nilalagay sa'yo, umiiyak ka, may mga taong pasaway, may mga taong toxic. Kapatid, inahanda ka kasi ng Panginoon sa mas mataas na layunin at sa mas mataas na lipad mo. Kasi hinahanda ka niya, parang eagle. Bago ka niya ilalapag, kapatid, marami ka pang pagdadaanan. Di ba? Yung batang eagle, bago inaano ng kanyang ina, binibitawan.
Amen? Ini-training muna siya bago siya binibitawan ng kanyang ina. Amen? O ng kanyang ama. Bago siya inililipad hanggang lumilipad siya na mag-isa. Yan kasi yung gusto ng ating Panginoon Jesucristo. Malagang salita ni Jose. Sabi dito sa Genesis chapter 50 verse 20, ang sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, kayo'y nag-isip ng masama laban sa akin, ngunit iyon ang pinagbago ng Diyos, kita nyo, upang maging mabuti, upang mangyari ang pagliligtas sa maraming tao. Kasi kung ang kalooban mong masusunod, aawayin mo rin siya, dahil toxic siya, dahil inaaway ka niya, hindi matutupad ang layunin ng Diyos. Hindi matutupad kung ano yung gusto ng Diyos sa inyong dalawa. Amen? Lalo-lalo na marami sa atin umaaway. Ang gagawin natin, pag inaway tayo, awayin din natin. Amen? Hindi ganun. Pinakita ng ating Panginoon ang pag-ibig. Kagaya ni Jose. Ang nangyari kay Jose, halos tinapon siya, halos patayin na siya ng kanyang mga kapatid, pero hindi nagdamdam si Jose. Alam niyo yung ginawa ni Jose habang naandoon siya, nang nanalangin siya sa Diyos, andoon ang pagkapit niya sa ating Panginoon, nandiyon ang kanyang pagtitiwala. Ganun po ang ating gawin kapag may mga taong nananakit po sa atin, mga kapatid. Hindi lang ang mabubuting tao ang pinagpapala ng Diyos. Amen? Ayun nga, narinig nyo, di ba? Minsan pati ang mga kasalanan ay nakakatanggap ng biyaya upang magsisi sila at makabalik sa Kanya, makabalik sa ating Panginoon. Kasi mga kapatid, kung itutuloy mo ang galit sa kanila, patuloy na magiging masama at patuloy magiging masama yun. So kailangan nila ng guidance. Kailangan nila ng payo na ikaw ganito ka, word of God ang gagamitin natin sa kanila, mga kapatid. Pinaka-importante yun. Yun ang ating sandata na sinasabi ng ating Panginoon. Bagamat tayo umiiyak, wag nating panghinayangan ang ating luha. Sabagkat sabi nga, iniipon ng Diyos ang luha mo sa kanyang sisidlan. Amen? In Matthew chapter 5 verse 45, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama, sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Tingnan nyo, kaya pala marami ang mga malalakas ang loob, mga nagkukurakot sa bayan. Yan, yung mga ambassador. Diba? Alam nyo yung mga ambassador? Dun sa loob ng Malacanang. Hindi natin alam kung sino, wala tayong tinutukoy ng tao, pero marami, mga kapatid, ang mayayaman. Ang relo, mahal, sapatos, lahat, maging ang kanilang mga kasuotan ay mahal. Yung iba dyan, naka-coat pa, di ba? Pero ang puso hindi nababago. Amen? Pero pinagpapala ng Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoon doon sa Mateo, sapagkat pinauunanan ng Diyos ang mabuti at masama. Amen? Ang biyaya ng Diyos ay hindi limitado. Ayan, sabi ganyan. Ang araw at ulan ay parehong binibigay ng Diyos sa lahat. Ibig sabihin, ang makasalanan ay binibigyan pa ng pagkakataon. O tingnan mo, binibigyan ng pagkakataon. Kaya dapat ikaw bigyan mo ng pagkakataon ang masamang tao. Ang mabuti ay pinapalakas ng biyaya ng Diyos. Yun yung good news. Sa mabuti, pinapalakas pa ng biyaya ng Diyos. No? So ano nangyari doon, mga kapatid? Parehong pinagpala ng Diyos ang mabuti at masama. Roma chapter 5 verse 8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. O, amen? Ang makasalanan na hindi iniwan ng Diyos. Ang pagpapala sa makasalanan ay pagkakaroon ng pagsisisi. Yan. Pagkakataon magbago. Pagkakataong makilala ang Diyos. Amen? Yun ang gusto pala ng ating Panginoon. So dapat yun din yung susundin natin para ang tao na nag-aaway sa atin ay makilala niya ang Diyos. Makita niya kung ano ang ginagawa niyang pag-aapi sa tao. Dahil pag pinakitaan natin sila ng hindi maganda, kapatid, hindi magbago yun. Amen? Kasi ang alam niya ay siya'y masama na. Masamang masama na siya. Amen? Pakitaan natin ng pag-ibig. Minsan ang tao ay pinagpapala kahit makasalanan pa. Sabing ganon. Amen? Hindi dahil karapat dapat ka at karapat dapat ako. Dahil mahabagin ng Diyos at mawain. Amen? Kalakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Yun ang totoo. Hindi dahil
Marami kasing naglalakas-lakasan ng loob. Marami mga toxic. Ay, pinagpapala naman ako ng Diyos eh. Kahit nagnanakaw ako, kahit anong ginagawa ko, kahit nagbibisyo ako, kahit gumagawa ako ng hindi maganda sa aking pamilya, pinagpapala naman ako eh. 'Di ba? Dahil mabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa. O, basahin natin ang talinghaga ng ating Panginoon. Isang magsasaka ang nagtatanim ng puno. Ang isang puno ay hindi nagbubunga. Gusto na itong putulin ng may-ari. Nagpaplano na siyang putulin dahil wala namang silbi. Ngunit sinabi ng magsasaka, bigyan mo ng 1 taon, aalagaan ko pa. Kaya nga taon-taon mga kapatid, nakikita nyo, sinabi ng ating Panginoon, kailangan may nangyayari sa buhay natin. Araw-araw, hindi lang taon-taon, hindi lang buwan-buwan, kundi araw-araw ay meron tayong pagpapatotoo sa ating buhay. Amen? And John 10:27 sabi, alam niyo to, nakikinig sa aking tinig ang aking mga tupa at sumusunod sila sa akin. So pag ikaw ay tupa ng Diyos, wag ka namang away. Kasi ikaw ay tunay na tupa ng Diyos, hindi ka namang kambing. Amen? Kasi yung mga pakalat-kalat lang na hindi pumupunta doon sa kulungan, doon sa pamantayan ng ating Panginoon, yun yung mga kambing. Kaya nga yung mga kambing, pagka nagkakalat-kalat sila diyan, nakakagawa sila ng mga kasalanan. Iba yung tupa. Ang tupa kasi isang whistle lang ng Panginoon. Diretso yun, sumusunod yun. So ang mangyayari nun, pag may kambing na hindi maayos, tapos tayo ay tupa ng Diyos, pag makipag-away tayo dun sa kambing, mahawa tayo. Madadala na tayo ngayon. Dahil hindi naman tayo kambing. Tayo ay alagad ng Diyos. Amen? Mga kapatid, si Jose ay binubuli ng kanyang mga kapatid. Mayabang ang kanyang mga kapatid, pasikat, toksik. Ayan, kaya wag tayong toksik sa ating kapwa. Amen? Kalaunan, ipinaliwanag niya ang panaginip ng paraon. Ipinaliwanag ni Jose ang panaginip ng parao tungkol sa darating na 7 taon ng kasaganaan at 7 taon ng taggutom. Dahil dito, ginawa siyang pangalawang pinuno ng Ehipto. Muling nagpakita ang magkakapatid, nagkikita-kita sila. Nang magkaroon ng taggutom, pumunta sa Ehipto ang kanyang mga kapatid upang bumili ng pagkain. Hindi agad nila mga kapatid nakilala si Jose dahil iba yung postura ni Jose. Dahil siya nga ay naging parang siyang yung hari ang kanyang suot dahil siya nga ay pinuno ng Egypt. Ginawa siyang pinuno ng ating yung hari doon. Amen? Kayang gawing mabuti ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Kaya wag nating kalilimutan mga kapatid, yung ating sakit na nararamdaman, ito hindi parusa. Amen? Ito ay paghahanda ng ating Panginoon. Kaya kung ano man ang ginagawa sa iyo ng kapwa mo, ano man ang binabalik na salita niya sa iyo, inaaway ka man niya, tinutoksik ka niya, kapatid, behave, pray, devotion. Gamitin mo ang mga sandata ng ating Panginoon. Hindi ka niya magagalaw. Dahil mahigit pa ang lingkod ng Diyos at higit pa ang alagad ng Diyos. Kilala ka ng Diyos, mas kilala ka niya kaysa sa makasalanan. Amen? Kasi kilala din ng ating Panginoon ang makasalanan, lahat tayo kilala ng Diyos, pero sabi nga ng Panginoon, mas pinasisikat ng Diyos ang pagpapala sa mga taong may pusong malinis at gumagawa sa pamantayan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2, God used pain to position your for purpose. Ginamit ng Diyos ang sakit at ang pagsubok upang ihanda at ilagay ka sa iyong layunin. O yan, di ba? Ilagay ka sa iyong layunin. The world has its own understanding, but the believer must live according to God's standard. Amen? May sariling pamantayan daw ang ating mundo, mga kapatid. Ngunit ang pamantayan ay dapat mamuhay ayon sa pamantayan ng Diyos. Amen? Alam na alam niyan, lalo na mga ating mga lingkod ng ating Panginoon. Alam na alam niyan yung may mga pagkakilala na sa ating Panginoon. Di na dapat sumasablay, mga kapatid.
Ang mundo ay may sariling pamantayan kung ano ang cool, accepted, normal o success. Madalas itong nagiging base sa kasiyahan, popularity, money, pride, self-centered living. Ayan, sabi dito, hindi ko na ilagay yung self, nagkulang. The word set standard based on pleasure, fame, money, and self. Sabing ganyan. But the believers must live according to the God standard. 'Di ba? Kasi iba kasi yung pamantayan ng taong may wisdom ng ating Panginoon at iba din yung pamantayan ng taong mga toxic. Amen. Kaya nga pag tayo ay sinabing born again, pinanganak ng muli, ay wag ka nang dedede. Amen? Yung iba kasi, kaya nga ako mga kapatid, sasabihin ko sa inyo ang mga dinadala kong mga kaluluha, pag pinadede ko, no, yung chupon, tapos nagpacifier na, ang gusto ko, kumakain na ng kanin, ng karne, ng isda, hindi ko binibaby. Kasi para ang lahat ay natututo. Kasi ang tagal-tagal ng Kristiyano, ang daming church. Kasi dati doon ako galing sa church na ito. Ito talaga yung church ko dati, yung MCC, MCI, kung ano-ano mga MCC church. Yung mga ganon. Pero hindi ka naman nagbabago. May dala ka pa ring basura. Amen? Ang tunay na mahalan Diyos. Ang sabi dito pero ang mananampalataya ay hindi sumusunod sa pamantayan ng mundo. Ayan kundi sa pamantayan ng Diyos. Ibig sabihin, live holy, live with integrity, live with love, live with obedience, live like Christ. Amen? Kailangan mayroon kang kawangis ng ating Panginoon. Amen? And si Lord hindi nagdadala. Sabi nga, walang nakapasok sa aking kaharian na basura. Amen? Sasabihin ko yan sa inyo. Kasi ang tagal ng Kristiyano, hindi pa rin nalalaman kung anong kasalanan. Ayaw pa rin tumalikod. Repentance, ang repentance, isang beses lang. Amen? Pag nag-repent ka sa Lord, ibigay mo ang buhay mo. Iba yung sorry. Iba yon. A believers follow God's value, not the word value. Amen? Hindi yun sa pamantayan ng mundo, mga kapatid. And awit 37:23, ang mga hakbang ng taong matuwid ay pinatatatag ng Panginoon. Nakita mo? Saan ka? Bakit ka matakot? Diba? Kaya yung mga iba pag yung naidalang Bible, nagcha-church, nahihiya. Sabi, pre, magpapastor ka ba? Ikaw, pastora ka na? Binubuli tayo. Diba? Wag ka mahiya. Mas mahiya sila dahil gumagawa sila ng kasalanan. Amen? Yun lang yun. Napakasimple. Abi ang mga hakbang ng taong matuwid ay pinatatag ng Panginoon. Joseph's story in Genesis 37:50, the betrayal by brothers, no? Pinarusahan, binenta si Jose, nakita mo, ipinakulong. Nakita nyo yung ginawa kay Jose, pero ginawa siyang hari o ginawa siyang leader doon sa bayan ng Ehipto. So ano nangyari mga kapatid, no? Every painful season was positioning Joseph for God's purpose. Kung walang pit, walang Egypt. Kung walang prison, walang falas. Nakita nyo? Kung walang betrayal, walang breakthrough. Nakita nyo? Kaya dapat lagi tayong matatag. Amen? Kapag tayo ay inuusig, nakita nyo yun? Marami nang uusig talaga, lalo yung mga tao na mga mangmang talaga, mga toxic. Amen? Nagbago na ang tao, nung dati pakalat-kalat, sasabihin, pakalat-kalat ka, tapos pinababayaan mo yung mga anak mo, tapos pati sarili mo, di mo maayos. Nung nag-ayos, ayaw naman din. Ay, wala nang pagbuntahan ng mga tao. Yung nag-ayos, nagbago, inayos ang buhay,
winawasak naman ngayon. Ay hindi ganon. Dapat hindi ganon tayo sa ating kapwa. Kapag kahit hindi natin nakikita pa ang kanilang pagbabago, we need continuous pray and pray. Amen? Trusting God. Magtiwala tayo sa ating Panginoon na babago ang tao. Amen? Kaya nga marami rin akong na dinala sa ating Panginoon Diyos, nakakilala na pero backslide ngayon. The number one, my son. Amen? Kaya sabi ko, hindi na ako nangangamba kasi dinala ko na ang aking anak. Hindi na ako nangangamba, meron na siyang pagkakilala sa Lord. Tumaob lang eh. Oh. Kasi na magbangon dyan, sarili niya. Ibangon niya. Kasi hindi ako sampalataya na antayin pa ang ating Panginoon. O, intayin mo. Intayin mo dumating ang Diyos bago ka magbago. Hindi. Ang pagbabago ay kusang loob na lumalapit sa Diyos at sinusuko ang kanyang buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? God used pain to position your for purpose. Ginamit ng Diyos ang sakit upang ikaw ay magtagumpay. Amen? Kaya pag ikaw lalapit ka sa ating Panginoon, marami kang mararanasan. No? Kaya kailangan meron tayong pagtitibay. Ganyan ang ginawa ni Jose. Ang taong may mabuting puso ay nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa kanyang kalooban, namumuhay sa katwiran. Ang pamantayan ay ang sukatan o tuntunin ng Diyos kung ano ang tama at mali. O ayan, nakita nyo yung sukatan. Minsan kasi, ang ginagawa natin, yung utak ng tao, binabaliktad. Amen? Ang ganda-ganda ng itsura, ang ganda ng ilong, ang nangyari, yung ilong, anong tawag doon, pa-botox, ang nangyari, nasarat. Walang kakontentuhan eh. Alam ng mali, alam naman na tama na yung ginawa ng Diyos sa kanya, binabago pa niya. Ay wag nating baguhin ang ginawa ng Diyos sa atin. Kung tayo lalaki, lalaki. Kung tayo babae, babae. Bakit ka pupunta doon sa mga bagay na ayaw ng Diyos? Amen? Kaya pati pag nagkasakit ka, nagka-cancer ka, kung ano-anong mga sakit na ano mo, na punta dyan sa katawan mo, dahil lasinggero ka, kung ano-ano mga ginagawa mo sa buhay mo, sisisihin mo pa ang Diyos. O yan. Kaya nga sabi ko, wag nating sisihin ang Diyos. Yeah, amen? Hallelujah. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Na Psalms chapter 105 verse 19, the word of the Lord tested him. Yung proseso ay nakahanda kay Joseph para sa destiny niya. Amen? Nakahanda yan mga kapatid hanggang sa dumating ang panahon na maganap ang kanyang salita. Sinubok siya ng salita ng Panginoon. Ayan. Pag sinusubok tayo ng salita ng ating Panginoon, iintindihin natin yun. Amen? Dapat yung boses ng Diyos, palagi natin yan This is the Holy Spirit. Amen? The rule of measure of righteousness that God set for how people should live. Sabing ganon. Kung paanong dapat mamuhay ang tao sa katwiran. But first, the kingdom of God in the righteousness. His righteousness. Hanapin ang kaharian ng Diyos at ang katwiran. Dito, Matthew chapter 6, verse 33. Kaya kailangan tayo mga kapatid, no? Dapat lagi tayong matatag pagdating, no, sa ating paglilingkod, no? Kaya nga may mga tinatawag na mga ambassador. Amen? Binanggit ko yan sa inyo, yung ambassador, lalo na sa mga music team. Sabi dito in the Bible, an ambassador represent a higher authority acting as a messenger that convey important message, negotiate peace, and build alliance. Much like a diplomat today. Christian are called, sabi nga yan, ambassador for Christ in 2 Corinthians 5:20, meaning believers serve, o yan as official representative of God's kingdom on earth. Eh ang problema, nagiging katiwala ka ng mundo, puro naman mga katoksikan ang ginagawa mo. Ikaw yung ambassador ng kaguluhan. Ayan, hindi ka ambassador ng Diyos. Dahil ang ambassador ng Diyos, sabi dito,
And Isaiah chapter 33:7, pag binasa natin doon, in Ephesians chapter 6, verse 20, si Joseph ay naging matatag sa gitna ng pagsubok. Joseph can also be called an ambassador because he remains strong and faithful in following God's purpose despite trials and hardship. O yan, nakita nyo? He became a good example of obedience, faith, and trust in God's plans. Nakita nyo yun? Ganun dapat tayo mga kapatid. Yung kagaya ng nangyari kay Joseph. Ang dami niyang naranasan puro sa kabutihan at puro sa kalooban ng Diyos. Kaya siya nagtagumpay. Amen? Ang taong mabuti ay hindi pinababayaan ng Diyos. Ang taong mabuti ay may mabuting puso. Yan mga kapatid. Nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa kanyang kalooban, namumuhay ayon sa katwiran. Ganyan na nangyari kay Joseph. Amen? So, purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. What blessing of righteousness person receive? Ano yung marireceive ng taong mabuti, mabait, sumusunod sa Diyos? Gabay ng Diyos, kapayapaan, proteksyon, espiritual na paglago. God promised blessing to the righteous. Nangako ang Diyos ng pagpapala sa taong matuwid. Surely, surely, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Nakita nyo? And Psalm chapter 5 verse 12, tunay ngang inyong pinapagpapala ang matuwid. O yan. O Panginoon, pinapalibutan mo siya ng iyong lingap na parang kalasag. Isipin mo, ikaw yung may ganyan, na bibigyan ka ng ating Panginoon ng lingap at kalasag. Kapatid, nakasild ka, nakapayong ka, hindi ka mababasa, magamat nababasa ka ng problema, naandyan ang ating Panginoon para ikaw ay yakapin sa tuwing ikaw ay nilalamig, sa tuwing ikaw, sabagat gusto ng Diyos, ikaw ay palaging nag-iinit sa kanyang tahanan at sa kanyang puso na mapagbigay. Sundin natin ang ating Panginoon. Amen? Napakabuti ng ating Diyos. Palapakan natin ang ating Panginoon. God used pain to position your purpose. Ginamit ng Diyos ang sakit at ang pagsubok upang ihanda at ilagay ka sa iyong layunin. Number 2. Yan yung number 2 natin. Number 3, God turned evil into good for the saving of many. Ayan. Ginagawang mabuti ng Diyos ang masamang plano para sa ikaliligtas ng marami. So, nakita nyo? Ginagawang mabuti ng Diyos ang masamang plano para sa ikaliligtas ng marami. Dapat gagawin natin to mga kapatid. In Genesis balik ulit natin doon, in Genesis chapter 20:50, to save many lives. Sabing ganon. God doesn't just rescue you. He used you to rescue others. Hindi ka lang sinagip ng Diyos. Ginagamit ka rin niya para maging pagpapala at tagapagligtas sa iba. Paano ka makakapagligtas ng iba? Binubuli mo yung mga taong matitino. Amen? Huwag mo nang bungabulihin yung mga ganon. Paano kang magiging tagapagpamahala? Paano kang bibigyan ng Diyos ng karunungan? Hindi mo naman napapatunayan sa sarili mo na ikaw ay okay. Miski ang sarili mo, hindi mo mabago. Miski ang sarili natin, mga kapatid, hindi tayo makaiwas sa kasalanan. Ayaw nating bitawan ito. Paano tayo magiging alagad ng Diyos kung gano'n ang mangyari sa atin? Your testimony will bless others. Your pain becomes someone else healings. Yan. Your story becomes someone else hope. Dapat useful tayo, nagagamit. Mga kapatid, marami kasi sa atin, mga kapatid, mga Christian, hindi nagagamit. Amen? Hallelujah. Hindi nagagamit. Tayo ay patapon. O sino yung mga patapon dito? Amen? In 2 Timothy chapter 2, 20 and 21, pag binasa nyo doon, yung gamit na nagagamit, nung kagamit-gamit. Ayan, pag-aaralan natin yan sa sunod, mga kapatid. Faithful, pagkakaroon ng mabuting bunga, nagresulta sa mabubuting gawa, ugali at pagbabago. In Galatians chapter 5 verse 22-23, dapat
of the Spirit. Ayan. Nakita nyo? 5:22-23. Sabi doon sa Galatian, fruit of the Spirit. Yung, pag nabasa din natin doon. Kaya magbabasa tayo ng Biblia, mga kapatid. In 2 Corinthians 1:4, He comfort us so we can comfort others. Ginamit ng Diyos ang pinagdadaanan mo para makatulong sa iba. Amen? Ginagamit ng Diyos yan. Huwag mong gamitin yung galit mo kapag may yung pamilya mo, yung tatay mo, parang hindi mo na maintindihan kung ano nangyari. Ginagamit yan ng Diyos para sa ikabubuti ng lahat. Amen? Amen? Ikaw ang ginagamit eh. Amen? Ang Diyos ay mapagpatawad sa mga kasalanan. Diyos ng pagpapala sa matuwid. Amen? Hallelujah. Ngunit tandaan, ang biyaya sa makasalanan ay paanyaya sa pagsisisi. Basahin natin 2 Peter chapter 3 and 9. Hindi nais ng Panginoon na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Ayaw ng Diyos na tayo napapahamak. Kahit yung mga taong hindi mabuti, mga kapatid, ayaw ng Diyos siya napapahamak. Kaya nga nagaanyaya ang ating Panginoon sa bawat isa na lumapit tayo. Kaya marami diyan na bago, mga kapatid, kaya ito yung tinapi ko. Alalahanin ninyo, mga kapatid, diyan sa upuan mo, ikaw ay dinala ng Diyos. May layunin ng Diyos, may purpose ng Diyos kung bakit ka nandiyan. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung ikaw ay matuwid, manatili ka sa Diyos. Dahil ang pinakamalaking pagpapala ay makasama ang Diyos magpakailanman. Yan ang malaking pagpapala. Hindi pagpapala ng mga pera, anumang material. Ang pagpapala ng tunay ay kalakasan. Sige nga, marami kang pera, naka-descross ka, nakatubo ka. Pero marami kang pera, hindi mo naman magamit yun. Joseph journey from pain to purpose. Yan. His brother hated him. Nagalit sa kanya. Gusto siyang patayin. Binenta siya, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kung ikaw kaya nakaranas ng lahat ng mga nangyari kay Joseph, mga kapatid. Amen. Kaya nga, ako bilang isang lingkod ng Diyos, marami akong naranasan. Pero ngayon, alam ko na kung paano ang lahat. Binibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom at gabay. Kaya palagi tayong manalangin. Kumapit tayo sa ating Panginoon. But God, raising him to power, use him to save nation, restore his family, fulfill his promise. Ayan ang nangyari. Amen? What others means for evil, God means for good. Ayun yung ating dapat matutunan, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa. Ang tanong, ikaw ba ay nasaktan, pinagkanulo, nakalimutan, dumaan sa hirap? Ang Diyos ay may plano pa rin. In Genesis chapter 50 verse 20, ginagawa ng Diyos ito sa ikabubuti. Ang mensahe ng buhay ni Jose ay sakit ay nagiging tagumpay, ang luha ay magiging pagpapala. Ang masama ay ginagawang mabuti ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. In the Roma chapter 8 verse 28, ang lahat ng bagay ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa ating Panginoon Diyos. Ibigin natin ang ating Panginoon. Yan ang lagi natin tatandaan. Not everything is God in our perspective. It demonstrates God sovereignty. He used every event for His purpose. Strengthen faith amidst trials and tribulation. True love for God's include trusting His plan even when we don't fully understand. Amen? Meron kasi mga bagay na hindi natin maintindihan. Meron mga bagay na pag hindi natin naiintindihan, inilalagay natin yung sarili natin sa alanganin. Parang glory to me, not glory to God. Nauuna tayo sa plano ng ating Panginoon. Gumagawa tayo ng sarili nating hakbang. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng aberya. Kaya iasa natin sa Panginoon. Nasabi nga sa Kawikaan, chapter 3, 5 and 6, magtiwala ka sa Panginoon mong Diyos. No? Ang buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Kasi maraming ganyang tao, mga kapatid. Sa pag-aaral, sa relasyon, kahit ayaw, pinipilit. Kahit ayaw ng babae sa kanya, pinipilit niya sarili niya. Kahit ayaw ng lalaki, pinipilit niya sarili niya. Kahit hindi pa siya mag-aasawa, pinipilit niya na. Yung nagkaasawa, nasabog-sabog ang buhay niya. Tapos sinisisi ang Diyos. Huwag natin gawin yan. Sinulat ni Pablo ang lihim ng mga taga-Roma upang palakasin ang kanyang pananampalataya. Ipinapaalala niya
ang sakit sa gitna ng paghihirap, may plano ang Diyos na makabubuti sa mga nagmamahal sa Kanya. Sinabi ni Paul yun. Paul letter to the Philippi, even Paul said, he was not yet perfect, but the keep pressing toward Christ. And Philippians 3:14, I press on toward goal for the prize of the onward call of God in Christ Jesus. Sinabi ni Paul yan, hindi yung kanyang naabot, hindi yung kanyang karunungan, hindi yun, kundi ang nakilala niya si Kristo at siya ay binago niya ang kanyang buhay at sumunod siya sa ating Panginoon si Kristo. Diba? Ang iba kasi kapatid, mga negative mag-isip. No? Yung iba positive. Amen? Yan ang buhay eh. Sabi nga, this is reality. Pero, I don't know. The blessing of pressure. Dapat may pressure tayo, sabi ganon. Because we don't want commitment, pressure it push you to attain your goal. Amen? Ikaw yan mga kapatid. Pressure, matinding hamon na ginagamit ang dapat may pressure tayo, may takot tayo. Pag wala tayong takot kapatid, hindi tayo susunod sa ating Panginoon. Tandaan natin yan. Pushes, motivate, makamit, to achieve, layunin, goal. Dapat meron tayo niyan. Dapat kapag yan, nagkaroon tayo ng pressure, lahat ito makakamit natin. Pressure is the path to success. Pressure showed who you really are. Sino ka? Ikaw ba? Ikaw yan eh. Ikaw yung gumagawa. Kaya nga pag ayaw mo magbago, ayaw mo. Amen? Huwag mong hintayin ng Diyos. Alam mo namang kasalanan, makasalanan, gumagawa ka pa. Alam mo namang mali ang pananakit ng tao, gagawin mo pa yon. Alam mong mali ang magkismis ng ibang boy ng may boy ng ibang makailam ng iba, nangangiilam ka pa. Nangangiilam pa tayo. Huwag natin pasukin yon mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, manatili tayo para tayo ay maging huwaran ng pagpapala. Amen? Paul say, I press on toward. Maging si Shadrach, Meshach at Abednego. Nakita nyo ba yung kapatid? Hinulog sila doon. Pero nagtiwala sila sa ating Panginoon. Hindi sila lumuhod kay Baal. Kasi may pressure, may takot. Alam mo kapatid, pag may takot ka sa Panginoon, hindi mo gagawin ang mga bagay na ito. Hindi mo gagawin ang mga bagay na masasama, ayaw ng Diyos. Kasi nagagalit ang Diyos eh. Akala nyo hindi nagagalit ang Diyos? Nagagalit ang Diyos. Amen? Magbasa kayo ng Biblia para malaman nyo kung anong galit ng Diyos. And ni Noah, kahit si Noah, pinagtatawanan siya ng tao, naggagawa siya ng arko, pero ang init-init, 'di ba? Yan sabi, sumakay kayo dito at magbabaha nang hanggang lapas pa sa bundok. Kaya lang walang naniwala kay Noah. Kaya nagtayo si Noah ng arko kasi yung pressure, yung takot sa Lord. Oh, pag di ka nagtayo niyan, malunod kayo diyan. Ganyan. 'Di ba? And Jesus Christ also. Even Jesus Christ. Yung si Jesus Christ inanalangin doon sa Gethsemane, na alos tumutulo, na ang pawis niya may kasamang dugo. Alam niyo kung bakit may pressure siya? Kasi mangyayari na, nararamdaman niya na tutubusin niya yung kasalanan mo, kasalanan ko, doon sa krus ng Kalbaryo, yung mga kalukuhan mo, para mabuhay ka sa mundo. Kaya sabi ni Jesus Christ noon, nagka-pressure siya, Ama ko kung maaari, lumagpas sa akin ang kopang ito. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Kaya minsan ang kalooban ng tao nasusunod. In Matthew chapter 26 verse 42, sinabi ng ating Panginoon yan. Amen? Kaya nga, wag nating sundin ang ating kalooban. Kalooban lagi ng ating Panginoon para hindi mapahamak. Kaya nga si Jose, laging kalooban ng Diyos. Laging kalooban ng Diyos. Panginoon, anong kailangan dapat kong gawin? Panginoon, nandito ako nakakulong. Lord, wag mo akong pabayaan. Amen? Kahit na siya pinag-anuhan ng kanyang mga kapatid, hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang mga kapatid. In times of trouble, remember, God has to purpose in every situation. May layunin ng Diyos sa bawat isa, mga kapatid. Trust and love for God are essential to see to good at all things. Amen? Tiwala at pagmamahal sa ating Panginoon. Yun lang, wala ka nang idadagdag pa dun. Do not lose hope. Every situation is part of His divine plan. Banal po ang nangako sa iyo at sa akin at sa lahat at sa buong mundo. Ang Diyos ang tumayo dito para magsabing, ikaw ang gagamitin ko
sa aking tahanan. Magtiwala ka sa akin. Amen? Huwag kang panghinaan ng loob. Nang makita ni Jose ang kanyang mga kapatid, hindi siya naghiganti. Pinili niyang magpatawad. Kung pinili ni Jose ang galit, maaring hindi natupad ang layunin ng Diyos. O nakita nyo? Kaya wag yung sa sarili natin. Sarili yung sa Diyos. Kaya para mas maganda, kasi sino ba? Diyos ka ba? Diyos ba ako? Siyempre sa Diyos tayo. Kasi ang plano ng Diyos, ang layunin ng Diyos, ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay may pagpapala. Amen? In Efeso chapter 4 verse 32, magpakabuti kayo sa isa't isa, mahabagin at magpatawad. O ayan na, nakita, mahabagin at magpatawad. Yung iba, taas ng pride. Amen? Inaaway ang kapitbahay. Kaya nga ako, pag may mga away-away, mga pamilya, mga ganun, kaya nga, pinapipray ko na lang. Hindi ako, kasi ayoko maging toxic sa harap ng ating Panginoon. Dahil, kung kilala ako ng tao, mas kilala ako ng Diyos. Pagpalakpakan natin ang ating Panginoon. God can turn literal pain and suffering into blessing and deliverance. Joseph's life teaches us that faith, amen, patience and forgiveness align us with God's creator plans. Itinuturo ng Diyos na ang pagpapakumbaba, pagmamahal, sakripisyo, pagsunod at pananampalataya ay isang daang tungo sa panibagong pag-asa at nagdadala sa atin sa mas mataas na plano ng Diyos. Mahalin natin ang Diyos, magsisi sa nagawang mali, magbalik loob sa Kanya, mahalin ang kapwa, at manampalataya sa ating Panginoon Hesukristo. Yun lang ang ating gagawin, mga kapatid. The life of Joseph teaches us that obedience to God does not always mean an easy life. Hindi talaga madali, mga kapatid. But it always leads to God's creator purpose. Naandun lang siya sa plano ng ating Panginoon. Just like Joseph, sometimes God allow pain in our lives not to destroy us. Minsan iniisip natin yung mga problema, parusa ba ito? Lalo yung sa mga taong mananampalataya, minsan bumibigay na sa problema, ayaw nang magsimba. Amen? Doon tayo sinusubukan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi, hindi parusa ito. Hindi ito isang sa atin dakok. Ito ay isang paghahanda. Amen? But the prepare. But the prepare as for a creator destiny. Amen? Hinahanda tayo ng ating Panginoon eh. Kaya nga pag may pinagdadaanan tayo, mga kapatid, no, tandaan natin, God is still working. God is still working. Amen. Kung ano man yung ating pinagkakaabalahan, kung ano yung ating ginagawa, kung ano yung ating mga gusto sa buhay, mga kapatid, gumagawa ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Mateo chapter 8 verse 26. Pinatigil ni Jesus ang bagyo sa gitna ng karagatan. Nakita nyo yun yung kay Peter, 'di ba? Sabi ng Panginoon nung si Peter yung sila doon, yung mga alagad, ano nangyari doon? Nasaan ang inyong pananampalataya? Ayun ang sinasabi ng ating Panginoon. Kasi Panginoon, tulungan mo kami. Kasi talagang binabagyo sila doon. Tinuruan sila ng Panginoon kung paano magtiwala at manalangin. Ginising nila ang Diyos para sa ganung sistema. Kaya sabi ng Lord, nasaan ang inyong pananampalataya? Ayun ang sabi ng Panginoon, nasaan ang iyong pananampalataya? Ang masama ay hindi katapusan. Ginagawa itong daan ng Diyos para sa kabutihan at kaligtasan. A person who truly desire to change encounter God's choices to allow His righteousness and standard. True change does not begin with human effort alone. It begins when a person seek God sincerely. Amen. God revealed Himself. He transforms the inner life. He leads the purpose to live according to His truth. Amen. Following God's standard means
leaving old ways and embracing a life of obedience, righteousness, and purpose. Yan yung nangyari. Dapat mangyayari din yan sa atin. Amen, mga kapatid. Change is not just improvement. It is transformed through God. Amen? Sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa Diyos, kaya nating magbagong buhay. Amen? Kasi kung di natin mahal ang ating Panginoon, wala lang yan. Kahit mabulok ka dyan sa church, kahit saan church ka pumunta, iba to. Kung hindi ka magbago, walang mangyari sa'yo. Isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Huwag mong hintayin ang Lord. Kasi pag hinintay mo Lord, di ka makasama nun. Sabihin, ba't ako hintay? Dapat nung nandiyan pa ako, nagsisi ka na. Kaya andito na ako. Wala na, hindi na pwede. Judgment na ngayon. Oh, nakita mo? Kaya ako bilang isang pastor, mananampalataya, lagi kong sinasabi, ngayon din. Ngayon na. Hindi ako sampalataya. Konteksto ko palagi, obedience. Amen? Repentance. Transformation. Yan ang aking context. Amen? Dahil kung hindi ganyan ang context ko palagi, kung hindi kong hinahaluan ng ganyan lagi, hindi matututo ang mga tao. Wala akong madadalang kaluluwa. Amen? The power of repetition. Nakita nyo yun? Paulit-ulit na salita ng Diyos. Yung iba dyan, nagsasawa yan. Nagsasawang magsimba, nagsasawang magdevotion, nagsasawa kahit saan. Kung magsawa kaya ang Lord na pakainin ka, sarahan niyang bibig mo. Amen? Kung magsawa ang Panginoon, nabigyan ka ng blessing. Ang tao, walang kakontentuhan. Nung dati, wala namang maraming pera, wala namang nagsusupport. Okay lang, kalma. Nung may nagsusupport na, hindi pa makontento. Nakita nyo yun mga kapatid? Dapat tayo marunong magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Kaya importante yan, the power repetition, yung paulit-ulit na pasasalamat sa ating Panginoon, paulit-ulit na pakikinig, at paulit-ulit nating ginagawa. Amen? Ganon? Lalong-lalo na sa discipleship. Amen? Yung ating pagtutugtog, yung ating ginagawa dyan, pag-gitara, lahat yan. Lahat natin, inaalay natin yan sa ating Panginoon. No? There is a power in repetition. If everyone is understood how important obedience is, this would be our success. O yan. Paulit-ulit natin ginagawa sa buhay natin ang mahalaga, no? Ang mga devotion. Ayan, paulit-ulit natin ginagawa yan. Magbasa ng Biblia. Huwag natin pagsawaan ito, mga kapatid. Huwag natin pagsawaan. Kaya nga kung sabi ng Diyos, pagsawa kaya ako, kunyari ang utak ng tao ay utak ng Diyos. Sasabihin, magsawa kaya kung wag kang bigyan ng hininga. Patay tayo lahat nun. Amen? Hallelujah. Kung sabihin ng Diyos, wag na nga kaya kayong huminga kasi nagsasawa ako sa bigyan kayo ng hininga. Amen? Kaya nga, bilang patotoo mga kapatid, no? I am the Bachelor of Theology graduate. Nalaman ko kung ano yung pag-aaral. Amen? Kaya nga nung nag-aaral kami ng nila Bishop, ang hindi ko nakakalimutan mga kapatid, pinaka hindi ko makalimutan ay magdala ng kaluluwa. Yun yung aking main na pinag-aralan. Kasi hindi ito sa hindi sa libro, hindi sa dami ng diploma. Kasi madali lang naman, kahit ako gusto ko maging bishop bukas, maging bishop na ako kay bishop eh. Oh. 'Di ba? Pero pag ano ba yung sinasabi na discipleship? Discipleship means following Jesus, learning from Him, and becoming more like Him every day. Nakita nyo mga kapatid? A discipleship is not just a church attendee. A discipleship obey God's growth in faith and help others follow Christ. Nakita nyo yun? Follow Christ too. Because discipleship is not about knowledge. It's all about life. It's all about transformation. It's all about restoration with the relationship with God. It's all about commitment. It's not about the books or not about the manual. Amen, mga kapatid?
It's all about how you live a Christ-like life. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga yung mga nakaupo dyan ay salud sa lahat ng mga kaupo dyan, kahit hindi kayo pastor, nagdadala kayo ng kaluluwa sa church. Hanga ako sa inyo. Amen? Yan kasi ang gawain ng ating Panginoon na sinabi niya sa kanya mga disciple. Nakita niyo yun yung si Peter, yung maggaganon siya ng lambat. Anong sabi ng ating Panginoon? Peter, anong ginagawa mo? Maghapon po akong naglambat-lambat, Lord, eh. Pero, Panginoon, wala akong nahuli. Halika, pumunta tayo sa laot. Paghagis ni Peter ng ganon, daming isda. Anong sabi ng Panginoon? Mula ngayon, hindi na isda ang huhulihin mo, tao na ang huhulihin mo. Go and make disciple. In the Matthew chapter 28 verse 19. Nakita niyo yun, mga kapatid? Yun ang sabi ng ating Panginoon. Yan ang hindi ko makalimutan na aral sa akin ng aking guro. Nang sinabi, pag natapos ang lahat ng pag-aaral na ito, pumokos tayo magdala ng kaluluwa. Ang lagay, yung na-disciple ng iba, yun ang dinidisciple mo. Kasi wala kang hawak na tao. Kailangan, pag ikay nagdi-disciple, kapatid, yun ang tunay na nagpapagal sa ating Panginoon. Kaya nga ako sa mga merong pinipreach, merong mga hawak na mga tao, mga ganyan. Kaya yung mga nakaupo dyan na nagdadala ng kaluluwa, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili ngayon. Hallelujah! Amen! Pagpapalain kayo ng Diyos dahil iyan ang gusto ng ating Panginoon. Magdala ka ng kaluluwa sa kanyang paanan. Masaya ang langit kapag ikaw ay nagdadala ng kaluluwa. Amen? Discipleship is not about learning. Amen? Ng mga, kung ano, bagamat mahalaga ang pinag-aralan. Kagaya ko, nag-aral ako ng theology, Bachelor of Divinity, mga logi, yan, mga ganyan. Pero, ang napangawakan ko na ngayon, ganito pala, go and make disciple. Magdala ng kaluluwa. Learning God's Word, praying and obedience God, living and change life. Amen? Teach others about Jesus. Amen? Go and make disciple. Hallelujah, palakpakan natin ang ating Panginoon. You mean evil against me, but God means it for good. Masama ang binalak mo laban sa akin, pero ginawa ito ng Diyos para sa ikabubuti. In Genesis chapter 50, verse 20, ang buhay ni Jose or Joseph mula sa sakit tungo sa tagumpay. Ang mabuti ay pinagpapala ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Pagpalakpakan natin ang ating Panginoon. Huwag tayong makalimot sa ating Panginoon, mga kapatid. Alam natin na tayo'y lingkod ng ating Panginoon. Makakaranas tayo ng sakit, iyak, mga kung ano-anong mga, kahit pamilya natin, makakatanggap tayo ng sakit. Pero kapatid, tanda mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Lingkod ka ng ating Panginoon. Dapat ikaw ay maging matatag. Dapat ikaw ay naghihikayat ka ng tao na maging matagumpay din siya sa kanyang buhay. Gusto ng Lord, lahat tayo nagtatagumpay. Huwag tayo makasarili. Tayo binago ng ating Panginoon. Maghikaya tayo ng mga kaluluwa na para mabago sila. Yung ating mga kananayan, pwede kayong gumawa ng Bible study sa inyong bahay. Yayain nyo ang inyong mga kapitbahay doon. Pag nayayaan nyo doon sa inyong bahay, dalhin nyo na sa church. Ganun. Hindi yung, alam nyo, minsan, mahirap magsalita. Pero, nagdaramdam ako sapagkat nakikita ko ang iba na hindi gumagalaw. Gagalaw tayo sa ating Panginoon sapagkat papalapit na ang Diyos. Lalong-lalo na ang ating pamilya, dalhin natin sila. Lola natin, pamangkin natin, pinsan natin. Lahat sila dalhin natin sa Lord. Huwag natin silang pagsawaan. Ipanalangin natin sila. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Mag-conclusion tayo. Ayan, pakita na lang yung conclusion, anak. Kung ano man ang ginagawa ng tao para saktan ka, kayang gamitin ng Diyos para
ingatan ka. Ayan, basahin natin sa conclusion. Amen? Just like Joseph, you will look back and say, God means in for goods. Amen? Ang lahat ng bagay ay ginagawang mabuti ng ating Panginoon. Ang lahat ng masasama ay ginagawang mabuti ng ating Panginoon. Pero depende sa tao na makakaharap niya. Kaya kung masama man ang iyong tatay, ang iyong nanay, ang iyong kapatid, ang iyong anak, kapatid, huwag natin silang pagsawaang pray. Huwag natin silang pagsawaang ikimkim sa ating puso na tayo ay mahabag sa kanila, na abutin sila ng ating Panginoon, na manumbalik sila sa ating Diyos, na matakot sila sa ating Panginoon. Yun ang gagawin natin. Huwag natin silang i-judge agad. Amen? Ako, iba ang aking alituntunin pagdating sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Gusto ko ay lahat ay madadala ko. Kaya kung ano-ano na lang ang pinagagawa naming mag-asawa, hindi nyo ba alam, maraming nagchat-chat sa akin, maraming nagte-text, nag-messenger. Yung iba walang pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig. Kilala ako. Alam nyo, ginagawa ko, kapatid. Sabi ko, niyayaya akong magsimba. Sabi ko, pag isang beses kitang bigyan, sino magbigay sa susunod? Kaya kailangan, pag gagamitin ang tao, lumapit tayo sa Diyos. Kasi sa Diyos unlimited. Sa tao, merong katapusan. Amen? Walang katapusan ng blessing ng Diyos. Garantisado ko yan. Kaya kami hanggang ngayon nakatayo. Nakita nyo yung church? Kung nakita nyo lang yan dati, no? Puri ng Diyos. Dahil nagtulong-tulong kami lahat ng mga pastor, ng mga kapatiran na para itayo yan. Salamat sa buhay ng bawat isa. Dahil iniingatan kami ng Diyos, iniingatan tayo ng Diyos. Kaya mga kabataan, kapag kayo'y nakatapos na, tulungan nyo ang gawain ng ating Panginoon. Huwag nyong kalimutan ng Diyos. Amen? Kagaya ni Jose. Ano man ang kanyang narating, ano ang kanyang pinagmulan, hindi siya nakalimot sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat sapagkat kahit hindi namin nauunawaan, Panginoon, ang aming pinagdadaanan, Ikaw ay may mabuting plano. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyo, magpatawad sa mga nakasakit sa amin, at makita ang iyong kabutihan sa aming buhay. Hallelujah. Lord, salamat po sa araw na ito, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang nagbibigay karunungan sa bawat isa. Salamat, Lord, ng marami, maging sa buhay namin mag-asawa, Panginoon. Nakakapag-share kami ng Word of God. Nandito kami sa labas. Ngunit hindi naawat, Panginoon, ang aking bibig sa pagsasalita. Sinabi mo nga, Panginoon, doon kay Isaiah, I am here, send me. Magagawa ako, Panginoon, sa iyong tahanan. Maging ang mga kapatid kong ito, Panginoon, ay hindi sila magsasawang maglingkod sa iyo. Hindi magsasawa ang bawat isa magdala ng kaluluwa. Lord, salamat po sa karunungan na ibinigay mo sa amin. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Holy Spirit, I pray for all of them. Give them knowledge, wisdom, and peace. And I proclaim your blessing and protection over tears and lives in the name of Jesus. In the name of Jesus. Samahan mo kami, Panginoon, palagi sa aming paglalakbay, sa aming journey. Maging ang mga kabataan, maging mga pastor, maging ang aming pinuno na si Bishop Serdan Apolinaria, Panginoon. Bigyan mo siya ng wisdom, Panginoon. Tulungan mo siya sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat po, maging kay Sislet, Brother To, sa lahat ng mga kananayan, Panginoon, sa lahat ng mga kabataan na nangangailangan, Panginoon, in the name of Jesus, nilalapit ko po sa iyo, Panginoon. Iniluluha namin ang lahat ng sakit na ginawa ng mga tao, Panginoon, sa amin. Ikaw ang Diyos na aming sandigan at katotohanan. Ikaw ang Diyos ng maong ng aming buhay, Panginoon. Payungan mo kami, O Diyos, ng karunungan palagi. Ingatan mo po kami sa araw-araw ng aming buhay. Wala po kaming ibang pinagkakatiwalaan kundi ikaw, O Diyos. Ikaw ang Diyos na mataas, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming minamahal ng lubos, Panginoon. Lord, salamat po
sa matibay, Panginoon, na pagsasamahan ng aming church, Panginoon. Palguin mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang buhay ng mautsa. Magsakit, karamdaman, Panginoon. Alam namin na ikaw ay nagpapagaling. Lord, anuman bagay ay kaya mong gawin. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami, O Diyos. Lord, thank you for your words na ibinigay mo po sa akin sa araw na ito. Ingatan mo po kami, alalayan mo po kami, at hindi po to ang katapusan. Ikaw po ang katapusan, ikaw ang una at huli, Panginoon. Walang salita na pasasalamat kundi dahil sa iyo lamang, Panginoon, wala nang iba. Salamat po ng marami, Ama. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri pagsamba. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa lahat at nawa ay may maunawaan tayo at palagi po tayo mag-ingat, mga kapatid. Yun lamang po at wala nang iba. Magandang hapon po sa inyo lahat. God bless all.